Magandang hapon po, sir. Magandang hapon rin po, sir. Sino ang magsalita? Si Ma'am Cheryl, anak. Ako na po. Si Nanay Beatrice. Sige, yung anak, si Ma'am Cheryl. Sige, kwento niyo po, Ma'am. Sir, nangyari po kasi itong incident to nung linggo po ng gabi between 8 p.m. to 10 p.m. po ng gabi. Okay. Yung tatay ko po is dumating po parang garahe po ng taxi na sa may tapat ng health center po ng Barangay San Miguel. Yes, ma'am. Nagpaalam po si Papa dun sa may tanod na hindi ako magtatagal, kakain lang ako, alis din ako. Okay. Tinatanong po ng asawa ng kapitan kung gagarahe ba yan dyan. Sabi niya, hindi po, alis din po siya. Kakain lang. Kakain lang po. Tapos po, maya-maya, pag nung nakauwi na si Papa, may tumawag ulit, tinawag siya ng tanod. Sabi, Kuya, tawag ka ni Kapitan. Paglabas po ni Papa, ang bungad po ng Kapitan, alisin mo yan dyan, ayaw makita yan dyan. Okay. Eh di, sabi po, si Papa po, po niya, dahil nagtaas si Kapitan ng boss, nagtaas na rin po siya. So sabi po niya, bakit? Nabili mo na ba itong barangay? Tapos nung sinabi po ni Papa Tama, kasi yung barangay, pag-aari ho ng buong barangay yun. Opo. Mga residente nandun, hindi pag-aari niya yun. Hindi pag-aari Opo. yun. Tapos Pag-aari yun po- lahat dun sa barangay. Opo. Tapos po noon, nung sinabi po ni Papa, yung sabi ni ang reply po nung kapitan, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Habang sinasabi niya po yun, naka-act na po siya may binubulong sa likod. Sabi po ni Papa, napansin daw po niya na po yung parang nung gumagamit po, lumis po yung t-shirt niya. Okay. Nakita po yung pungluhan na si Papa po kasi nung binata siya, napatira po siya sa bahay ng kapitan dati. So, alam niya po na yung baril na yun is yun po yung 45 na baril po na Smith & Wesson na Nicolado po yata ang tawag doon. Okay. Yun po. Gusto po yung gabing po yun, umalis na po si Papa. Hindi po siya nag-resist sa sinabi ng kapitan na umalis ka dyan. At umalis po talaga siya. So, after po ng 15 minutes or less, may dumating po mga pulis sa bahay. Okay. Ang natira na lang po sa bahay nun, ako po, ang nanay ko, tsaka yung mga kapatid. Ano ginawa po ng mga pulis? Ang paglabas po kasi namin, kasi akala ko po si Mama pangarap, kaya lang natatarantan Ano po po siya. ginawa ng mga pulis, ma'am? Ang gusto po nila is, kukunin ang tatay ko. Yun po yung, kukunin po. Meron po kayong pangalan ng mga pulis? Yun pong ako pong humarap. Sabi ko po, sir, ano po bang, Anong pangalan po ng mga pulis? Hindi po nila binigay. Wala po silang pagkakakilala. Naka-uniforme po sila o Opo, naka-civilian? dalawa po naka-uniforme. Isa pong naka-civilian na white t-shirt at saka taas po yung pantalon niya, nakatopi pataas. At saka naka-shade. Naka-shade po siya, tapos naka-sombrero, naka-cap po siya. Mga pulis po talaga yun? Pulis po talaga sila. Tapos po, Okay, sige na po. Para mapaiksi tayo, fast forward to. So, ginamit ni Chairman yung kanyang posisyon sa pang-abuso. Sa kabilang linya si Chairman, then later makakusap na si Vice Mayor Encabo. Chairman, magandang hapon po. Chairman Magno. Chairman. Chairman. Ay, Magandang hapon po. Chairman sir, si Rafi Tulfo po. Kasama ko po si Nitaduran sa Radyo 5 po at saka Action TV. Apo. Chairman, anong pangalan ho ng mga pulis na pinapunta niyo po sa bahay ni Mr. Nestor Evangelista? May pangalan kayo ng mga pulis na yon, Chairman? ay, hindi ko po sir na yung pangalan niya sir. Siyempre sir, malalaman mo yun kasi ikaw nagpapunta rin sa mga pulis na yan eh. Gusto ko malaman sir para mapasibak natin. Pwede ko ba makuha ang pangalan nila para sibakin natin? Sir, ano ko naman po yun sir kasi hindi ko po sir na yung mga pangalan nila sir eh. So, yung sa akin lang naman sir, nagpa-bladder ako sir. Hindi naman po sir, parang sila ipunin ng pulis. Sir, karapatan mo magpa-blatter sir. Karapatan mo magpa-blatter sir. Pero wala kang karapatan na mag-utos sa mga pulis na pumunta sa bahay ni Mr. Evangelista para siya arrestuin at wala naman siyang kasalanan, sir, Sir, Chairman. hindi po sa arrest sir. Hindi po sa arrest sir para imbitahan ko lang sila sa barangay sir. So wala ka rin karapatan na imbitahan sir, conflict of interest yan dahil ikaw ang kabanggaan, kukuha ka ng pulis para papuntahin mo sa barangay mo para mura-murahin mo, duruin mo kasi meron ka ng pwera sa may kasama ng pulis. Bawal po yun, Chairman, sir. Bawal yun. Sir, hindi ko po sila sir minuna sir. Hindi nga sir, di ba ang sabi ko, ginamit mo yung posisyon mo bilang isang chairman, bilang isang politiko, tumawag ka ng mga pulis para imbitahan si Mr. Evangelista papunta sa barangay mo. Bawal mo yun. Pang-abuse, Hindi naman sir. grave abuse of authority po ang tawag, grave abuse of authority ang tawag dyan, Chairman. Sir, kasi sir, hindi kasi sila sir, pag inibita ko sila sa barangay sir, hindi na pumupunta sa So kapag hindi siya umimbita sa barangay, then mag-file ka ng kaso sa korte. Di ba, halimbawa, 3 patawag, hindi siya sumipot, then, certificate to file action, issue mo sarili mo ng CFA.
Ang mabigat nga kasi, sir, kapag yan naman ginawa ko naman sa kanila yun, sir, sabihin naman nila sa'yo, Sir, tinuturuan kita, sir, ha? Tinuturuan kita para hindi ka mabutasan, para ikaw respetuhin pa rin bilang ama ng barangay, okay? Opo, sir. Kasi yung ginagawa mo, sir, hindi na parang ama ng barangay, parang sanggano na po ang dating mo dyan, sir, eh. Nagsisiga-sigaan ka na. Mawalang respeto po sa inyo mga kabarangay mo. Kung ano naman, sir, hihingi natin ng dispensa yun, sir. Ay, kung gano'n, sir, naging ang sitwasyon ko. Okay. Kaya na, sir, Opo, Chairman. Sandali lang po, Chairman. Okay, Ma'am Nay Beatrice, Ma'am Cheryl, umihingi po ng dispensa. Ano po ang sabi niyo? Okay lang po. Kaya lang po, sir, yung mga anak ko, yung inuulol, pokpok lang, hindi pinagsasabihan ng mga supporter So, niya. nambubuli ng Apo. Bali po sir, ano po kasi, nung Monday po, tumawag po ang tatay ko sa inyo, sa action center niyo po. Tapos po nung nalaman, dumating po sa kaalaman nila yon, kinagabihan po dumating po kapatid ko, nilapitan po nung asawa niya. Tapos po, pinahirapan niya, nag face to face po sila, binulungan niya po ng, nagpatul po pa kayo, yun po, yung sinabi niya. Tapos po kinabukasan, kasi po gabi na rin po umuwi na sa bahay. Kinabukasan po, yung asawa po niya, pinabanatan niya po ako sa supporter po niya. Although, abrasion lang po yung mga nakuha ko, sir. Hindi ko lang po maatim, sir, yung nakuhang trauma ng kapatid ko po, no, na sumisigaw na bitawan yung ate ko, bitawan yung ate ko. Grabe. Sige po, pupunta muna tayo kay Vice Mayor Valeriano Encabo. Siguro sa Sanggunian, pwede kasi siyang head ng Sanggunian, si Vice Mayor. May magagawa to. And then later on sa PNP. Vice, magandang hapon po. Vice Mayor Encabo, sir. Magandang hapon po. Sir, kanina pa ako kayo nakikinig. Nakamonitor. Live po tayo sa Action TV at sa Radyo 5. Vice, ano ho may papayo nyo? Narinig nyo naman po yung usapan kanina pa. Dito po sa reklamo, Vice. Naman pong aming tanggapan ay bukas para doon po sa reklamo ng mamamayan doon sa airing barangay official. Opo, opo. Kaya nga lang po kailangan natin ay naka-formal yung complaint nila. Opo, opo. Notaryado ng abogado. At kung yan po isasabit sila sa atin, sa lalong madaling panahon po, mapaghaharap namin sila sa barangay. City Hall, sa Ngurian Panlusod. Para na sa ganun, malaman natin kung sino ang tama at mali sa dalawa at mabigyan ng tamang hustisya. Ayun. So, pwede yun lang sampa sa Sanggunian. Ito pong si Chairman, yung grave abuse of authority. Ano? Nasa kanila po kung ano gusto nilang ikaso kay Kapitan at yan naman po ay diringgit din. Kapag bibigay naman po both sides ng kanilang katwiran sa bawat isa. Okay. For the meantime, Chairman, Vice, kasi nga po, sabi niyo mag-imbestigahan. Thank you po. Habang nag-iimbestiga kayo, pwede ho ba, sir, pagsabihan niyo po si Chairman, 10 ng kanyang mga supporters, na huwag naman parating itong pamilyang Ebanghelista. Kawawa naman po. Natural lang po. So pwede, Natural lang po na pangaralan natin yan at pagsabihan natin dahil hindi po makakaganda sa pag-iimbestiga ng kaso kung magkakaroon pa ng pangalawang insidente. ayun, tama po kayo. Sige. For that, kami po humahanga sa iyo. Ngayon pa lamang po kami nagpapasalamat, Vice. Papupuntahin po namin, sasamahan po namin kung kinakailangan dyan po sa inyong tanggapan, Vice, itong mga complainant Opo. Opo, anytime po. Mabuhay po kay Vice Mayor Valeriano Encabo, sir. Salamat po. Salamat po. Salamat din po. Thank you po. Si Colonel Carlos Barde, ang Chief of Police ng Dasmariñas, pwede natin lapitan to. Colonel Barde, magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Rafi. Kumusta na po kayo lahat dyan? Mabuti naman po, Colonel. Ilalapit din po namin sa inyo ito pong reklamo dahil meron na pong pananakit at pangharas, grave threat po. Siguro ito, ibang kaso to, kriminal. Iba pa yung admin kasi doon sa Vice Mayor. Sa kasong kriminal, pwede ho ba sa inyo, sir? At the same time na rin, sir, yung nasabi ko kanina kay Vice, tinatakot to sila, hinaharas, binabastos, binababoy. Baka pwede ho, mamagitan po yung ating peace and order dyan, PNP. Kayo pong nangunguna dyan. Colonel po. Yes, sir. Makakaasa po kayo. Papuntahin nyo lang po dito sa amin at kung anong mga karampatan dapat gawin, yun pong gagawin natin. Ayun, sige po, sasama namin dyan. Mabuhay po kay Colonel Barde, sir. God bless po. Kayo din po dyan, sir. Mabuhay po kayo lahat dyan. Good day po. Okay, ma'am, sasama namin kanila. Pasasama namin kayo sa tao. Schedule natin siguro next week na. Una, yung kasong admin kay Vice Opo. Mayor Opo. sa Sanggunian po. Tapos, pangalawa naman, kasong kriminal sa PNP naman. Opo. Kasi nga po, grave threat, tapos physical injury, kung ano pa, malicious mischief. Chairman, Ay, sir po, sir. okay, narinig naman po. Ireklamo ka po, tutulungan po namin siya. Huwag naman sana, Chairman. Kaya po, sir, kung naging malman ako, sir, hihingi ko sa kanila ng dispensa, sir. Ako naman sabi ko nga, sir,
Hindi naman para bang agugusto na ng ating kapangyarihan. Okay. So, sandali lang po. Sir, andito ako sa barangay para magsilbi sa aking mga Tama po. Ganun naman talaga po, Chairman. Alam niyo, Chairman, kasi ang turing sa mga barangay chairman, ama po ng barangay. Kayo ho ang takbuhan kapag may mga problema ang pamilya. Ano po? Ang isang pamilya, ang isang kapitbahay. Alam ko naman po yun, sir. Apo. Kaya na minsan kasi, sir, di ba, sir, yung sa FB kasi, sir, nababasa kasi, sir, nagpo-post sila naman kasama sa akin sa FB. Sa FB. Opo, sir, Opo. Pero, Kaya lang, Chairman, opo. hindi naman maiwasan, sir, may mga support din ako. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, sir, hindi ko rin naman, sir, awak yung mga kalooban ng supporter ko. Pero ngayon pa lang, sir, naman sila, sir, na yung mga supporter ko, tayo pagkausapin ko rin. Ayun, praise the Lord. Tama po, Chairman. Kasi, Chairman, yung mga supporter ninyo, maniniwala sa inyo kung ano sabihin niyo. Kasi idol po kayo ng mga supporter niyo. Parang ako, di ba? Pag yung mga taxi driver, pakiusapan ko, mga taxi driver, huwag niyo gawin to. Susunod naman po sila eh. Ganun yan eh. Yung mga supporter mo, idol ka noon. Ano po? Okay, sir. Kahit na dito sa barangay ko, walang problema, sir. O, di ba? Pag sabihin niyo po yung mga umiidolo sa inyo, mga supporter ninyo na tantanan niyo na yung ibang lista family, alang-alang sa akin para matapos yung problema dito sa ating barangay. Di po ba, Chairman, sir? Sir, sana, sir, payuhan ko rin na sila, sir. Baka mapayayin niya rin sila, sir, na minsan, sir, yung sa FB kasi, kahit pa paano, sir, nababasa rin naman yun, Okay, sir. sige. Sandali lang po, Huwag Chairman. na sila mag-post sa FB, sir. Opo, Chairman, sandali lang, kinig kayo. No? Okay, Nanay Beatrice, Ma'am Cheryl, may pakiusap si Chairman, nagpapakumbaba na si Chairman, humingi siya ng dispensa, nagbibigay siya assurance, pag sasabihin niya mga supporter niya, tigilan na kayo. Now, sana daw, tigilan niyo na rin daw yung mga ginagawa niyo pagpo-posting kung ano-ano sa Facebook. Wala naman po kami nilalagay sa Facebook po, sir. Wala po talaga. Bali po kasi yung mga kapatid ko lang po na mga bata, mga 15 years old po kasi yun eh. Hindi naman po siya naglalagay ng pangalan, hindi po siya nagsasalta ng masama sa Facebook kasi po nagagalit rin po ang nanay namin dahil po dun, lalo po, kumbaga nagka-pile up na po eh. Kaya po napagsabihan na rin po kami ni mama noon, ano ba po, buwan na po nakakalipas, hindi po na po kami masyado nag-facelift po. Wala ngayon. na. Wala na Ano po. ba kasing pinost niyo sa Facebook noon? Yung ano po, bali po yung, kasi po, ang pinakmulot dulo po nito is, gusto niyang diskartahan kung hindi ay LG report nila. Pumalag po ako. Tinanggal po niya kami sa trabaho ni mama. Tapos nung nag-meeting po kami sa kay Mayor, nireklamo niya po kay Mayor. Sabi ni Mayor, kung gusto mo bumalik sa trabaho mo bilang BNS is mag-sorry ka. Nag-sorry po ako kinabukasan nung after ng meeting namin ni Mayor. Tapos po, nung nag-sorry po ako sa kanya, kinabukasan, tinanggal niya pa rin po ako. Although alam niya po na may condition po si Mayor na mag-sorry ka, ibabalik ka sa trabaho kung gusto mo magtrabaho. Okay, labas na tayo dyan sa trabaho kasi may nakausap niya. So, ganito lang, tigil mo na yung, wala na yung Facebook. Wala tapos na po, matagal na Okay, po. Chairman, tapos na rin po yung Facebook, Chairman, sir. Hindi na rin sila nag-Facebook. In fact, pinagaling, yung may... Maganda naman, sir, kung wala na, sir. Kaya lang, siyempre, Opo. may mga time na rin naman na ako, sir. Pero, Tama po, sir. Naintindihan ko po. Kaya naman, sir, gumigit na, sir, para matapos yung Maganda, Chairman. Tama po. Kasi nga po, ang sabi doon nila, itong si Nanay Beatrice, ang pinagsabihan doon ng mga bata, kasi mga 15 years old na po yung may kagawa noon. Pinagalitan na ho ni Nanay Beatrice, wala na rin po yung Chairman, tapos na rin po Chairman, sir. Salamat naman po, sir, kung napangaralan niyo na, sir. Opo, sir. Kaya masa naman kayo sa amin, sir, na wala nang kagulo na mangyayari po. Ganun po At ba? kung may nagawa man ng kasalanan sa kanila, sir, bilang isang kapitan, tumingi pa rin ako ng paumanin, at hindi naman nandito sa kapitan, para mang-abuso ng aking kapangyarihan. Okay, Hindi ma'am. magkalaga sa akin ng aksidente. First time, sandali lang po, Chairman, sa totoo lang, 18 years na kami sa trabaho ito. Ngayon lang kami nakarinig na isang chairman nagpakumbaba, inamin yung kanyang kasalanan at gusto makipagkaibigan sa inyo. Nasa inyo po yan kung tanggapin yung pagkakaibigan niya o hindi. Nasa iyo, anong gusto yung mangyari? Sana Basta- po totoo yun. Opo, sana po totoo po yung sinasabi niya. Yun lang po ang ano namin. Kasi ganito, pagmamasdan ho natin, pag wala pang pagbabago, pwede man ho kayo bumalik. Kung gusto niya lang muna na, Opo, di ba, kung, opo. Mukha naman siyang sincere dahil Oo. nga daw kay Idol na namamagitan. So, pag wala pa rin pagbabago after 1 week, 2 weeks, tuloy-tuloy pang harassment, siguro that's the time po pumunta na kay Vice at saka kay Colonel. Ano sa palagay niyo? Opo. Kasi nagpakumbaba ho siya. Para hindi na lumaki, no? Wala nang Nagsusorry siya personalan. bilang barangay chairman ninyo. Sorry, hindi maulit. So, ano muna? Opo. 2 weeks. Opo. Status ko. Opo. Walang kalawan. At Opo. obserbahan na lang. Opo. Sige, chairman. Sige. Sir, pwede po magpahabol ng salita nila, sir. Sige po, chairman, please. Go ahead. Baka pwede, sir, kaya kung sakaling pag-rin nila dito, sir, pumunta sa opisina ko para matapos na yung kaguluhan. Ayun. Napalitan, sir, yung discarte, sir, kung ano ang gusto nila. Kasi Oh. sir, nagkatahimikan lang po ang gusto kong mangyari. Oh. Isan po na ng barangay.
O kita niyo, ma'am, nanay. Reconciliation ang gusto Sabi ni niya, pagpunta doon para mag-usapan kayo kung anong discarding gusto niyo, masusunod. Yun ang sabi ni Chairman. Pero hindi niya ako bibigyan ng kaso pag nagtanong ako tungkol sa Ma'am, ano po. hindi, ma'am, wag na. Opo. Nakikipagkaibigan siya. Opo. Wag, yung mga yung nakaraan, Opo. kalimutan ho natin, ma'am. Opo, opo. Kunyari, wala na nangyaring ganun. Pagdating niyo doon, mag-uusap kayo ni Chairman, sabi ni Chairman, kung anong discarding ang gusto niyo, masusunod. Opo. So, reconciliation po gusto niyo. Opo. Okay, napakaganda ho. Sir, ibig po ba sabihin, pwede po ba kayo mag-request na kung mayroong mamamagitan sa amin na hindi taga-loob ng barangay namin, pwede po ba yun, sir? Hindi, ang mangyari kasi, ang gusto ni Chairman, mag-usap-usap kayo. Kung gusto niyo, pwede kami sasama, mag-observe kami doon. Okay, Kung opo, gusto sige, mangyari, salamat po. schedule natin. Opo. Okay, Chairman, okay na. Pupunta sila dyan para makipag-usap sa inyo at para bumalik ulit yung katahimikan dyan, magkakaibigan ulit kayo. Ano, Chairman? Okay lang po, sir. Welcome na welcome po, sir. At salamat din po sa pamamagitan nyo. Baka magkasundo-sundo ka. Mabuhay po kayo, Chairman Magno, sir. Okay. God bless Sir, po. pasensya na ulit, sir. Kung ako may medyo naging medyo marasyon time na yun, sir. Yes, sir. Tinatanggap ko ang aking kamalian. At bilang isang kapitan, sabi ka nga natin, sir, ako'y tagapangalaga ng aming barangay. Magandang hapon po. Well said. Mabuhay po kayo, Chairman. God bless po. Bless. Okay, God bless you, sir. Salamat. Thank you po. Alam mo si Chairman,